Noong May 2012, sa lungsod ng Paris, isang tahimik na apartment ang biglang naging sentro ng isang misteryo. Isang mag-asawang Tsino at ang kanilang munting sanggol ay bigla na lamang naglahong parang bula. Sa simula, inakala ng mga kapitbahay na simpleng bakasyon lang. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang bumaho ang hangin. Dahil natagpuan ang kanilang mga katawan, pira-piraso at wala ng buhay. Sino ang gumawa nito sa kanila? Bakit umabot sa ganitong kalunos-lunos na wakas ang isang pamilyang nooy puno ng pangarap? Mabibigyan kaya ng tamang katarungan ng nangyari sa mag-anak? Kung gusto mong malaman ang buong istorya, ito ang kwento ng pamilya Wang Ying at Shuai Yang, isang kwentong totoong nangyari na nagpagulat hindi lang sa China, kundi pati sa buong France. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Wang Ying ay isinilang noong 1987 sa Shenyang, Liaoning Province, China sa isang simpleng pamilya na may pangarap para sa kanilang anak. Matalino siya, masipag, at may ambisyong makapag-aral sa ibang bansa. Pagsapit ng 2008, sa edad na 21 years old, sumunod siya sa kanyang kuya na nag-aaral sa France. Lumipad siya patungong Paris upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho ng part-time para tustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit isang gabi ng 2011, habang pagod na nakatayo sa isang stasyon ng metro, biglang may magnanakaw na tumakbo at hinablot ang kanyang bag. Nagulat siya, napasigaw at halos nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may isang lalaking Asyano na tumakbo, hinabol ang magnanakaw at nabawi ang kanyang bag. Doon niya unang nakilala si Shuayang, isang kababayan niyang Tsino. Isang taon lang ang tanda sa kanya. Lumaki si Shuai sa isang mahirap na baryo sa Fujian Province at bilang teenager, pinuslit siya papuntang France para magtrabaho. Mula noon, naging malapit sila. Ang pagtulong na iyon sa istasyon ang naging simula ng kanilang pagmamahalan. Habang patuloy sa pag-aaral si Wang Ying, si Shuai naman ay nagsusumikap sa mabibigat na trabaho. Minsan sa construction, minsan sa restaurant, halos walang pahinga. Ang kita niya ay ipinapadala pa rin ng kanyang pamilya sa China at sa tulong nun, nakapagpatayo sila ng maliit na bahay sa kanilang probinsya. Paglipas ng ilang buwan, nagsama ang dalawa sa iisang apartment sa Paris. Tahimik, simple pero masaya. Hanggang sa isang araw, nabuntis si Wang Ying. Ngunit dahil walang legal na papeles si Shuai, itinago nila ito sa kanilang mga magulang. Ang tanging nakakaalam ay ang kuya ni Wang Ying na labis na nag-aalala sa kanilang kalagayan. Walang kasiguraduhan ang trabaho, kulang sa pera, at mahirap ang sitwasyon sa Paris. Ngunit para kay Wang Ying, ang sanggol ay simbolo ng pag-ibig nila, kaya pilit nila itong kinaya. At noong February 2012, isinilang nila ang kanilang anak na lalaki, si Lucas, na binigyan nila ng pangalang Chino at Pranses. Ngunit ang hindi nila alam, ang sanggol na iyon ang magiging simula ng kanilang trahedya. Paglipas ng ilang linggo, palaging umiiyak si Baby Lucas. Pagod at puyat ang mag-asawa, kaya nagpa siya silang kumuha ng yaya. Dahil mahal ang French nanny at may language barrier, naghanap sila sa Chinese community online.
Doon nila nakilala si Jiang Wei, isang 31 years old na ina na may 3 taong gulang na anak. Sinabi niyang may karanasan siya sa pag-aalaga, marunong ng French at may legal na papeles. Nang bisitahin ng mag-asawa ang kanyang bahay, maayos, malinis at mukhang mabuting ina. Kaya't nagtiwala sila. Pumirma sila ng kasunduan. Si Jiang Wei ang mag-aalaga kay Baby Lucas sa weekdays, bibisitahin ng mag-asawa ang kanilang anak tuwing ikatlong araw, at iuuwi nila ang bata tuwing weekend. Ang kabayaran, 800 euros o katumbas ng 54,000 pesos kada buwan. Sa una, maayos ang lahat. Ngunit napansin ni Wang Ying na tuwing galing kay Jiang Wei si Lucas, tahimik at palaging tulog ito. Ngunit kapag nasa kanila, iyak ito ng iyak. Hindi niya ito inisip na kakaiba. Inakala niyang magaling lang magpatulog si Jiang Wei. Hindi niya alam, maliwanag na palatandaan na iyon ng panganib. Noong May 23, 2012, tumawag si Wang Ying sa kanyang kuya at nagplanong magsabay silang maghapunan kinabukasan. Ngunit pagsapit ng May 24, hindi na siya makontak. Patay ang cellphone, hindi rin matawagan si Shuai. 2 araw ang lumipas at nag-aalala na ang kanyang kuya. Nang puntahan ng kuya ang apartment ng mag-asawa, bumungad sa kanya ang pagkain sa mesa na panis na, ang gatas ng bata na buo na, at naroon pa rin ang mga cellphone, passport at wallet ni na Shuai at Wang Ying na parabang bigla silang naglaho. Sa cellphone ni Wang Yi, may huling mensahe mula kay Jiang Wei. Paki-pick up na ang baby ngayon. Nagkasakit ang father-in-law ko. Kailangan naming umuwi sa China. Ngunit tila hindi na nakarating ang mag-asawa para kunin ang kanilang anak. Noong June 1, 2012, iniulat ng kuya ni Wang Ying sa French police ang pagkawala ng mag-asawa. Lumabas sa investigasyon na ilang araw matapos silang mawala, si Jiang Wei at ang kanyang asawang si Lu ay lumipad pa China, bitbit ang anak nila, matapos isara ang kanilang bank account at ibenta ang ilang gamit. Pagkalipas ng ilang araw, noong June 7, 2012, 2 babaeng nagja-jogging sa Bois de Vincennes Park ang nakakita ng nabubulok na binti ng tao. At makalipas ang 1 linggo, natagpuan naman ang torso. Sa pamamagitan ng DNA test, nakumpirmang ito ay mga katawan ni Wang Ying at Shuai. Noong June 16, 2012, kusang sumuko sa mga pulis si Jiang Wei at ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, siya mismo ang nagtapon sa mga katawan ng mag-asawa. Ayon kay Jiang Wei, inilagaan daw niyang mabuti si Baby Lucas. Ngunit nung gabi ng May 23, 2012, bigla raw itong namatay. Sa sobrang takot, tinawagan niya ang mga magulang ng sanggol. Pagdating ng mag-asawa sa kanyang bahay, ipinakita niya ang katawan ni Lucas. Nagalit daw si Wang Ying at sinakal siya, habang si Shuai ay kumuha ng kutsilyo. Hanggang tuluyang nagkagulo, kaya bilang pagtatanggol sa sarili, pinatay niya ang mag-asawa gamit ang palakol. Pagkatapos, ginamit niya ang electric saw para hiwain ang mga katawan at saka itinapon ng mga bahagi sa park. Nilinis pa niya ang apartment gamit ang chemical at UV lamp para burahin ang mga dugo. Ngunit kahit natagpuan ang mga labi ng mag-asawa, hindi na kailanman natagpuan ang katawan ni Baby Lucas. Noong 2016, nagsimula ang paglilitis kay Jiang Wei sa Paris. Inamin niya ang pagpatay at pagputol sa katawan, ngunit iginiit niyang self-defense iyon. Umiiyak siyang nagsabing pinagsisisihan niya ang lahat. Ang kanyang asawa, si Lu, ay itinangging may kinalaman sa krimen. Sa huli, hinatulan si Jiang Wei ng 20 years na mabilanggo sa kulungan at pinagbabayad ng 325,000 euros sa pamilya ng biktima. Habang si Lu naman ay napawalang sala.
Maraming tao, lalo na sa Chinese community sa France, ang nanggagaliiti sa galit. 3 buhay ang nawala, pero 20 years lang ang hatol. At sa kalaunan, mahigit 10 years lang ang aktwal na pagkakabilanggo ni Jiang Wei. Noong March 2023, siya ay tuluyang pinalaya sa ilalim ng parole kung saan nasa ilalim siya ng electronic monitoring. Napalaya si Jiang Wei dahil itinuring siyang model inmate, nakapag-aral ng baking at nagbayad ng 3,500 euros bilang tanda ng pagsisisi. Ngunit marami ang nagsasabing hindi totoo ang kanyang paghingi ng tawad. Mas masakit pa, sa isang panayam sinabi ni Jiang Wei na pinatay ko sila para protektahan si Lucas. Isang pahayag na lalo pang nagpalabo sa katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makamit ng pamilya Wang at Yang ang tunay na hustisya. Ang batas sa France ay kilala sa pagiging makatao. Oo, pero sa kasong ito, marami ang nagtatanong. Makatao ba ito? O masyado nang malambot ang kanilang batas? 3 buhay ang nawala, ngunit ang pumatay, nakalaya matapos ang 10 taon. Kaya sa dulo, iisa lang ang tanong na iniwan ng kasong ito. Ang hustisya ba ay para sa biktima o para sa nagkasala? Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Wang Ying at Shuai Yang. Ako po si G, maraming salamat.